Pari-pari o crispy. Ito ang request nila. Nakakatatlong buhos sila ng kanin. Hello mga mamshi sa Japan. Good morning. Ako nga po pala si Mami Roxanne. Ngayon nga pala ay gagawa ako ng fried crispy chicken. Gusto ko lang i-share kung paano magiging crispy yung ating chicken na parang Jollibee. Ito nga pong hinihiwa kong manok ay parte nga pala ito ng hita. Kung mapapansin nyo, wala nga pala itong buto dahil nung nabili ko ito ay wala na. Dito po kasi sa Japan ay tinatanggal na nila. Ito nga palang isang buong hita ay hinihiwa ko lang ng 4 to 5 pieces. Ngayon naman ay lalagyan na natin ng pampalasa, syempre salt and pepper or shokosho. At saka natin lamasin. Dinadagdagan ko pa ng kaunting shokosho, ayon kasi sa panglasa ko ay matabang pa. At ito pa nga ang isang sekreto ko na hindi na sekreto. Nilalagyan ko pa nga ito ng isang piraso ng Knorr Cube. Pampadagdag, lasa rin kasi ito. Di bale, dinudurog ko nga pala ito ng maigi at saka ko uli lalamasin. At nung okay na nga ay imamarinate naman natin ito ng mga 15 to 20 minutes. Di bale, itinabi ko muna to sa isang tabi o kaya naman pwede nyo siyang ilagay sa ref muna. At habang naghihintay ay gumawa muna ako ng miso shiro namin. Masarap din kasing may sabaw na hinihigop lalo na kapag may prito. Sumunod naman ay nag-prepare ako ng potato starch o kaya naman cornstarch pwede na. Nilagyan ko rin nga pala ito ng shokosho. Alam niyo bang nagpabili pa ako kay daddy ng cornstarch kasi naubusan ako? At eto nga, mainit na ang aking mantika. Kung wala nga pala kayong cooking oil tester, sa chopstick lang na kahoy, malalaman nyo kapag mainit na yung mantika nyo. At eto nga, isi-share ko sa inyo kung paano nagiging crispy yung chicken natin. Ibali, ginugulong-gulong ko nga pala yung manok sa cornstarch or potato starch natin. Tapos, pati yung mga singit-singit niya, inilalagyan ko rin ng mga cornstarch kahit sa ilalim ng balat ng manok. At kapag nabalutan ko na nga lahat ng cornstarch, napagpag ko naman ito. Kapag makapal kasi yung cornstarch na nilagay natin, pag kinagat natin ay matigas kainin. Ngayon naman ay dahan-dahan kong inilalagay sa mainit na mantika yung ating manok. At ito na nga ang ating fried crispy chicken. At kapag gusto nyo pa ng crispy talaga yung manok, unang luto ay ihaon nyo pagkatapos i-rest nyo ng kaunti at saka nyo uli lutuin. Purbahan nyo napaka-crispy. At ito na nga ating titikman. Meron nga pala akong natirang gravy dito, kaya naman gagamitin natin ito. O siya, ilabas nyo na po yung mainit yung kanin at sabayan nyo kami. Itadakimasu! Do you feel you're so weary na ang ibig sabihin yung bang extremely tired na hindi mo na nararamdaman ang joy sa ginagawa mo? Halimbawa, yung bang magulang ka, hindi ka na nag-e-enjoy sa pagpaparenting sa mga anak mo. Kung nagtatrabaho ka, hindi ka na nag-e-enjoy yung pumapasok ka na lang para sa paycheck and you're not enjoying anymore. O di kaya naman, ang tagal mo ng single. Yung bang napapagod ka na kakahintay sa true love mo, so long battle and even sleep cannot fix it. Sa pag-aakalang ang spa o masahe, ang dagat, bakasyon ang solusyon sa pagod mo. At minsan ay humahantong sa depression. Halos hindi ka na makakain, you cannot drink, cannot socialize dahil pagod na pagod. Yung bang naandyan ka naman pero yung presensya mo wala. Kapag tinitingnan ka ng iba, blooming ka pero deep inside off ka. Karanas ka ba ng ganito? You trying to be okay outside but sa totoo, deep inside hindi pala. You're tired being perfection, pretending so long na okay pero pagod na pagod ka na pala. At ang iba,
they end their life. Kahit mga Kristiyano na katulad ko, nakakaranas din ng ganito. Sa ministry, nagpre-present tayo na ang Diyos ay mapagmahal, but you don't love your ministry anymore. Your prayer is fruitless, your prayer is hard, come to church, responsibility for you anymore because that joy is gone. May faith pa rin, pero you're so tired. Sinong relate? I just want to remind you, kung nakarating ka dito, salamat at makinig ka. Sabi nga, that the best is yet to come. Kahit ang iniisip natin ay tomorrow is going worse than today. If you feel you're tired, lonely, empty, then you feel depressed, anxious, worry, sasabihin ko sa'yo, God is with you. That the best is yet to come. Sabihin natin sa sarili natin, I feel lonely, but I'm not alone because God is with me. Sabi nga sa nabasa ko sa isang scripture, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Binigyan tayo ng confident ng Lord. Confident in the promise of God. Confidence in the word of God. Confidence in sovereignty of God. Confident in faithfulness of God. At sabi pa nga, you need to preserve so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Tandaan mo, God is really, really care to you. Yun na po. Salamat!